Celine POV, alas 6 ng umaga. Malapit na akong matapos sa paglilinis ng sahig dito sa ikalawang palapag nang bigla ko matigilan. Nakaluhod ako ng mga oras na yon habang hawak ang isang basahan pinangkukuskus ko sa sahig. Bigla kong kinabahan nang makita ang dalawang pares na paa. Alam kong hindi yon paa ng dalawang kambal. Lihim ako napalunok. Siya na kaya si Sir Draco? Bigla na lang kinabog ang dibdib ko sa pagkanerbiyos. Hindi ko naman kasi ito nakita kahapon kaya hindi ko pa nakikita kung ano ang itsura nito. Ramdam kong lalong namawis ang noo ko. Dahan-dahan kong inangat ang mukha ko pa itaas upang makita ang mukha ng lalaki. Sandali yata ako natigilan ng magtamang mga mata namin. Kanina pa kaya ito dito? Kanina pa kaya ito nakatingin? Good morning. Bigla ko natarantat nagmamadaling napatayo nang marinig ang barito ng boses nito. Lalaking lalaki. At buong buo ang boses nito. Ang tikas din ng tindig, hindi rin nakaligtas sa akin na nakapasok ang dalawang kamay nito sa bulsa ng pants nito. Good morning po, sir. Lihim kong nakagat ang ibabang labi nang maalalang hindi ko pa pala kilalang lalaking nasa harapan ko. Pero sigurado naman akong ito si Sir Draco. Sir Draco, pagpapatuloy ko habang nakayuko ang ulo. Lalo kong nakagat ang ibabang labi ko dahil sa panginig ng kamay ko. Lalo nang mapansin kong papalapit ito sa kinatatayuan ko. Ikaw ba si Celine? Bigla ko napaangat ng tingin. Gulat ako na patitig sa mukha nito. Paano niyo po nalaman? Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko na mapansin kong mukha rin tong nagulat. Umiwas to ng tingin sabay tikim. Bigla rin naman ako napayuko nang tumitig ito ulit sa akin. Ikaw lang kasi napansin kong bago dito. So naalala ko lang na ikaw si Celine. Minsan mo nang sinagot ang tawag ko kung naalala mo. Bigla ko napalunok. Naalala niya pa rin yun? Ang tagal na nun? Opo. Nanatili akong nakayuko. Hindi ko magawang tumingin sa mga mata nito. Nagtataka ako kung bakit ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Habang nasa harapan ko ito, para bang hindi ako makahinga ng maayos. Hindi rin ako mapalagay. Ikaw rin bang naglilinis ng kwarto ko? Tanong nitong muli. Tumango ako. Opo sir. Nakagat kong ibabang labi nang marinig kong bumitaw ito ng buntong hininga. Nakaramdam ako ng takot sa isiping baka hindi nito nagustuhan ang paraan ng paglinis ko sa kwarto nito. Mabagal kong inangat ang mukha ko upang makitang reaksyon niya. Parang gusto ko pang pagsisihan na makitang titig na titig to sa akin. Kanina pa yata to nakatitig sa akin. Siguro dahil ang dungis ko na mamawis na kasi ang buong mukha ko eh. Hindi niyo po ba nagustuhan ang Nang bigla itong umiling, nalaki naman ang mga mata ko. Nako sir, pasensya na po. Lilinisin ko na lang po ulit. Tarantang wika ko. Bahagya pa ako napalapit dito. Natatakot ako na baka magsumbong to sa mami niya. Napakurap ako na mapansing para tong nakangiti. Nagustuhan ko. Napaawang ang labi ko. Akmang magsasalita pa ito na makarinig kami ng yabag. Si Ma'am Janine. O anak, gising ka na pala. Ang nakangiting si Ma'am Janine. Yes mom, sabay halik nito sa pisngi ng mommy niya. Nang lumingon to sa akin. Good morning Ma'am Janine, sabay ngiti. Good morning, binalingan nitong anak nito. Nanatili lang ako nakatingin sa sahig. Hindi ko alam kung bakit hindi ko kayang salubungin ang mga mata ng lalaki. Siguro dahil sa trauma na naranasan ko sa kinikilalang itay. Celine, ito palang pangalay kong anak, si Draco, pakilala nito. Magsasalita pa lang ako nang unahan na ako ng anak nito. I know her. Nakausap ko na siya bago ka dumating, mom. Sabay ngiti nito ng bahagya sa mommy niya. Nang lumingon sa akin si Ma'am Janine, nagbigay naman ako ng simpleng ngiti. Bakit nga palang aga mong nagising? Papalayo ng mga to sa akin. Nakakailang hakbang pa lang ako upang tumungo sa kwarto nito nang marinig ko pa ang sinagot nito sa sariling ina. May gusto lang ako makita. Makita? Sino naman? Tanong ng mommy nito. At dahil hindi naman ako tsismosang tao kaya tuluyan na akong pumasok sa kwarto nito. Ayoko makarinig ng usapan ng ibang tao. Napapigit ako sandali nang maamoy ang bango ng kwarto nito. Halatang mamahalin ang pabangong gamit nito. Kung sa bagay, sayaman ba naman nila? Habang nag-aayos ng kama nito nang bigla ko matigilan. Agad akong dumiretso sa banyo upang tignan ang itsura ko. Napakunot noo ako, hindi naman pala ako madungis tingnan. Bakit ganun ang paraan ng tingin ni Sir Draco sa akin? Bigla na lang nagsitayuan ang balahibo ko nang maalalang isang matabang lalaki na muntik na akong dalahin sa kung saan. Hinaplos kong braso ko upang pawiin ang paninindig ng balahibo ko. Nagsimula na namang manginig ang kalamnan ko. Ipinilig kong ulo ko
upang alisin ang negatibong nasa isipan ko. Hindi naman siguro ganun si Sir Draco. Di sana may nabanggit na sila Ella sa akin kung masamang lalaki. Kinikilig pa ngang mga to. Marahil mabait to. Baka katulad lang ito ng ama nitong hindi pala kibo. Hindi ko na maitatangging magkamukha ang mag-ama. Matangkad at matikas ang pangangatawan, para bang katulad to ng modelo na nakikita ko sa magazine. Marami kasi noon sa malaking sala. Mahilig ang dalawang kambal sa mga magazines. Palabas na sana ako sa kwarto ng lalaki nang bigla akong magulat. Napahawak pa ako sa sariling dibdib. I'm sorry, nagulat ba kita? Tanong ni Draco. Nasa may pintuan ito, hindi ko alam kung kanina pa to doon. Bigla akong umiling. Yumuko na naman ako. Ayos lang po sir, magugulatin lang po talaga ako. Hawak ko maraming damit nito. Bigla ako napahakbang paatras ng papalapit ito, ngunit napangat din ako ng tingin nang hindi na ito kumilos sa kinatatayuan nito. Nakapamulsa ito habang nakatingin sa mukha ko. Napaisip tuloy ako kung anong meron sa mukha ko. O baka napapangitan to sa itsura ko. Wala kasi ako nilagay na kahit na ano sa mukha ko. Hindi katulad nila Ate Lester at Ella na pawang naka-lipstick at naglalagay din ng foundation. Naaamoy ko pa ang mga pabango nito. Kahit kasi pabango, hindi ako naglalagay. Wala din naman kasi ako noon. Kahit pa nga bigyan ako ni Ella, ayaw ko namang tanggapin. Para bang sanay na akong walang nilalagay sa katawan. Basta malinis at maayos ang pagligo ko, sapat na yun eh. Hindi kaya mabaho ako sa pang-amoy nito? Lihim ako na pangiwi. Lagot na, kaya siguro ganito to makatingin at ako lang yatang naamoyan nito. Lihim kong inamoy ang sarili. Amoy Dove naman ako. Hindi pa naman ako mabaho. Amoy clear din ang mahabang buhok ko. Shampoo at conditioner din naman kahit na papano ang gamit ko. Yun daw kasi ang magka-partner, sabi ni Nanay Len. Binilhan nga ako nito ng lotion pero hindi ko pa naman nagagamit. Parang nahihinayang ako eh, lalo na't nasa bahay lang naman ako. Matagal ka na ba dito, Celine? Medyo po. Yung pag-alis niyo ni Ma'am Janine, dumiretso kagad ako dito sa kwarto niyo po. Nagtaka ko na para bang gusto tumapangiti. Hindi to kumilos sa kinatatayuan, nanatili lang itong nakatitig sa mukha ko. Nang bigla tong tumikim. Pansin kong namumulang magkabila ang tenga nito. Bakit kaya? Matagal ka na ba dito sa mansyon? Ako naman yung parang binuhusan ng mainit na tubig sa mukha. Ramdam kong pamumula noon. Ang bobo ko talaga. Kaya siguro gusto nitong matawa dahil ang layo ng sagot ko kanina. Bigla ko napayuko. Halos itago ko ng mukha ko sa mahabang buhok ko. Kung bakit kasi kinakabahan ako kapag kaharap ko ito. Hindi ko tuloy inintindi na maigi ang tanong niya. Baka isipin nito napakabobo ko. Lihim ako nalungkot dahil sa kalagayan. Matagal-tagal na din po sir. Halos pabulong na sagot ko. Gusto ko nang makaalis sa pagkapahiya. Ilang taon ka na? Para bang may sumalakay na mainit sa tiyan ko dahil biglang lumambing ang tinig nito. Naramdaman kaya nito na para akong napahiya dahil sa kabubuhan ko? At ipinakita naman ito na naintindihan ako nito. Nakagat ko ang ibabang labi ko nang maramdamang umiinit ang sulok ng mga mata ko. Siguro nga mabait ito tulad ng mommy nito. Hindi ito mapanghusga. 20 na po sir. Laking pasalamat ko nang tumunog ang phone nito. Doon naman ako napaangat ng tingin. Bala ko na kasing lumabas, ngunit nagtaka ako na makita nakatingin pa rin ito sa akin. May tumatawag po sa cellphone para itong natauhan. Oh, sambit ni Draco sabay kuha ng phone sa bulsa nito. Labas na po ako sir, paalam ko. Napalunok ako nang hindi to kaagad nagsalita, lalo na nang mapatingin ito sa labi ko. Nanginginig na kaya ang tuhod ko. Ramdam kong konti na lang para akong mabubuwal. Hindi pa naman ako nag-almusal. Nakahinga ako ng lihim nang tumanguto. Nagmamadali naman akong makalabas sa kwarto nito. Halos matapilok pa ako. Draco POV. Bahagya ako napahinto sa pagnguya nang may maalala. Pasimple ko sinulipan ng mga kasambahay na nakahilera. Malapit siya hapagkainan. Lihim na kumunot ang noo ko. Ang pagkakaalam ko may bagong maid. Baka hindi siya sa kusina naka-assign. Uy, hinahanap niya? Bigla ko napailing sa panunukso ng kabilang bahagi ng isipan ko. Ito ang unang pagkakataon na nagka-interes ako sa isang katulong. Nang dahil lang sa malambing at nakakaakit nitong boses, lihim ako napabuntong hininga at nagpatuloy sa pagkain. Mabuti naman anak at naisipan mong magbakasyon ng matagal-tagal dito. Si Mommy. Yes mom, nakakamiss din kasi ang Pilipinas. Gusto ko ring bisitahin ng ilang negosyo dito bago ako bumalik sa Singapore. So hindi pala kami kuyang na mismo kung hindi ang Pilipinas? Biglang singit ni Doreen.
Kandahaba ang nguso nito, bigla akong napangiti. Pansin ko mahinang pagtawa ni Mommy. Napapailing na napapangiti naman si Daddy. At dahil katabi ko ang maarteng kapatid ko, kaya naman bahagi akong ginulong buhok nito. Kahit na napakadalaga na nito, nagmumukha pa ring pabebe kapag kausap ko eh. Maliban nga lang kay Donita na masyadong seryoso. Akala mo ay lagi may mabigat na daladala sa buhay. Alam niyo hindi ako uuwi kung hindi kang pinakadahilan. Napailing ako nang bigla itong humagikhik. Ito ang kapatid ko may kaartehan, pero may pagkaisip bata rin ko minsan. Pabagsak akong humiga sa kama, napatitig sa kisame, hanggang sa unti-unting bumigat ang talukap ng mga mata ko. At dahil maaga ako nakatulog, maaga rin ako nagising. Alas 5 pa lang ng umaga, gising na kaagad ako at nagbabad sa ilalim ng shower. Hindi yata ako nakaligo kagabi sa sobrang pagod. Isang white t-shirt at pants ang suot ko. Sanay na akong manamit na bakat ang muscles sa katawan ko. Kaya siguro maraming mga kababaihan ang nababaliw dahil siya mala Adonis kong pangangatawan. Malas lang nila't pihikan ako pagdating sa babae. Nagkataon lang na pinainom ako ng baliw kong kaibigan ng pagpainit ng katawan, kung kaya nakatikim ang babaeng yun sa akin. Pagkabukas ko ng pinto ay siyang pagkatigil ko sa paghakbang. Ilang beses pa ako napakurap-kurap. Hindi ko alam kung nananaginip ba ako o inaantok pa rin ako. Kumunot ang noo ko hanggang sa pinakatitigan kong dalagang akala mo anghel sa kainosentehan ng mukha nito. Isang simpleng white dress ang suot nito. Nakalugay ang makinang at makintab nitong buhok. Golden ang kulay noon na lalong nagpatingkad sa kagandahan niya. Masyado tong abala sa paglilinis kaya hindi nito ramdam na may taong nakatitig sa bawat kilos niya. Ito na kaya si Celine? Bigla akong napalunok. Pinasadahan kong kabuuan ito habang nakaluhod ito sa sahig at abala sa pagkukuskus ng sahig. Ngunit agad din ako napakunot noo. Bakit hindi ito gumagamit ng mop? Napatitig ako sa kamay nito kahit hindi ko pa yun nahawakan. Alam kong malambot yon. Ang kutis nitong maputi at makinis. Bilugan din ang pangangatawan nito para bang hindi pa ito nahawakan ng kahit na sinong lalaki. Gumalaw ang pangako nang biglang kumislot ang natutulog kong alaga. Wala pang ginagawang dalagang ito pero kaya na nitong galitin ang alaga ko. Kung sisilin ng babaeng ito, hindi ako magtataka. Boses pa lang nito nang aakit na sa kama. Talaga bang maid ang dalagang to? Kung pagbabasehan sa kutis nito para itong anak ng isang mayaman. Bigla akong napatayo ng tuwid nang mapansin kong naramdaman nito na may nakatingin dito. Nilagay ko rin ang dalawang kamay ko sa bulsa ng pants ko. Huwag naman sana nitong mapansin ang kalakihan ng kargada ko na bumabakat sa manipis kong pants. Kita ko mabagal na pag-angat ng ulo nito. Hindi ko maintindihan kung bakit pagkasabik ang naramdaman ko nang matitigan ko to sa mga mata at makitang kabuuan ng mukha nito. Hanggang sa lihim kong nahigit ang paghinga ko nang masilayan ang buong mukha nito. Her eyes, umikting ang pangako habang nakatitig sa mga mata nitong mapupungay. Para bang lagi nangungusap. Napalunok ako ng tumamang mga mata ko sa labi nito. Medyo nakaawang yun ng bahagya. Marahil sa pagkagulat nito, mamula-mula yun at hugis puso pa na parang nangaakit hagkan. Maamo ang mukha nito. Bukod sa napakagandang dalaga, napaka-cute pa. Matangos din ang ilong nito na binagay sa korte ng mukha nito. Sa bilis ng paningin ko, hindi nakaligtas sa akin ang mahabang pilik mata nito. Ang ganda din ng pagkakaguhit ng kilay niya kahit na alam ko hindi nito sinasadyang ayusin. Mukha ngang wala itong alam sa pag-aayos. Nakikita ko ng kainosentehan nito. Bigla doon nataranta ng batiin ko to. Doon ko lang napagmasdan ng pangangatawan nito. Lihim akong napabitaw na mabigat na buntong hininga nang makitang ganda ng hugis ng katawan nito. Patangkad din ang dalaga. Ano kayang feeling kapag nakita ko itong bigla akong napamura kung ano-anong pumapasok sa isipan ko. Masyado pang batang dalaga kung ikukumpara sa akin. Halatang bata pa to. Mainit at malalim na tinig ang pinakawalan ko sa dalaga, lalo nang marinig ko muli ang boses nito. Tipong nakakatakot masaktan ng ganitong klase ng babae. Ilang beses yata ako napalunok habang pinagmamasdan itong nakayuko, habang kagat-kagat nito ang ibabang labi. Dumating pa sa puntong hiniling ko na sana labi kong nakakagat sa labi nito. Kita kong pagkagulat nito na banggitin kong pangalan nito. Kahit ako man nagulat sa biglaan kong pagtatanong kung bakit hindi na ako makapaghintay na malamang ito nga ang dalagang nagpapabalisa sa akin araw at gabi. Isang sulyap ang pinakawalan ko dito bago tuluyang bumaba ng sala. Para pa akong tanga na lihim na napapangiti habang sinasabi sa ina na may gusto lang akong makita kaya ako maagang nagising. Hindi nga ako nakatiis, agad din ako makyat sa itaas.
Umaasang nasa kwarto ko pa rin ang dalaga at hindi nga ako nagkamali. Abalang-abala to sa paglilinis. Wala itong kaalam-alam na pinagmamasdan ko ito habang nakatayo sa pintuan. Isang mahinang tili ang kumawala sa labi nito. Napahawak pa to sa dibdib. Hindi ko akalaing magugulatin ang dalaga. Hindi kasi nakalampas sa akin ang pagguhit ng takot sa mga mata nito. Gustuin ko mang lapitan to pero hindi ko nagawa. Nang matrastot nakakitaan ko ng pagkatakot. Mahigpit din itong hawak ang maliit na basket na may lamang ilang maruruming damit ko. Ngunit bigla ako napangiti na mapansing wala to sa sarili habang sinasagot ang tanong ko. Palagi kasi itong nakayuko. She's so freaking cute. Gustong gusto ko pa naman sanang natititigan ang mga mata niya. Ganon din ang buong mukha niya. Pansin ko masyado tong mahiyain. Pero bakit natatakot to? Mukha ba akong nakakatakot? Hindi naman siguro ako mukhang manyaki sa paningin nito. Ngunit bigla ring lumamlam ang mga mata ko kahit ang tinig ko'y naging malambing na papansin ko mapahiya ito dahil sa malayong pagsagot nito. Kitang-kita ko ang pamumula ng maliit nitong muka na kulang na lang itago sa mahabang buhok nito. Pinaramdam ko naman ditong hindi ako mapanghusgang tao o mapagpintas man. Ngunit bigla rin ako napalunok kasabay ng paggapang ng mainit na pakiramdam sa tiyan ko. Pababa sa puson ko nang malaman ko kung ilang taon na ito. Pwede na. Salitang kumawala sa isipan ko. Dalagang-dalaga na pala to. Kung pagmamasdan kasi, para lang itong 16 years old. Napaka-baby face. Napaka-inosente. Nagka-boyfriend na kaya ito? Mga katagang gusto kong itanong dito kung hindi lang sa isang tawag. Kung hindi pa nga nito sinabi, hindi ko pa malalaman na tumutunog pala ang phone ko. Kung bakit ang sarap nitong titigan, kulang na lang hilingin kong wag na muna tong umalis. Ngunit napansin ko ang panginginig nito lalo nang mapatitig ako siya nakakaakit itong labi. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko kasabay ng pagsilay ng ngiti sa labi nang makitang halos takbuhin nito ang pintuan. Muntik pa nga itong matapilok sa pagmamadali. Ngunit bigla rin ako napabitaw ng mabigat na buntong hininga sa isiping wala man lang akong dating para sa dalaga. Sigurado naman ako na gwapo ako. Makisig at matikas ang pangangatawan. Pero hindi ko malang nakitaan ng paghanga sa mga mata nito. Ito pala ang kauna-unahang babae na hindi ko nakitaan ng paghanga ni pagkagusto sa akin. Senyorito, gulat na sambit ni Manang Len. Hindi rin nakaligtas sa akin ng tinginan ng ilang kasambahay. Ito kasi ang unang pagkakataon na pumunta ako ng kusina. May kailangan kayo, senyorito? Tanong ni Manang, ginitian ko ito. Nang makitang mukha itong nabahala. Bago pa ako makasagot sa tanong nito, niluwa noon siya kung saan ang dalagang kanina ko pa yata hinahanap. Kita ko sa mukha nitong pagkagulat, ngunit agad ding yumuko. Pasimple ko pang pinasadahan ng itsura nito. Napakasimple nitong manamit, ngunit hindi mapaghalataan na isa itong kasambahay. Tumikim ako at saka binalingan si Manang. Gusto ko lang magpatimpla ng kape, Manang, at saka sinulapan si Celine. Gumalaw ang pangako nang makitang kagat-kagat na naman itong ibabang labi. Hindi yata alam ng dalagang itong nangihina ako sa ginagawa nito. Nalalambot ang tuhod ko sa taglay na karisma nito. Para itong nangaakit kahit na alam kong hindi naman. Sige ho, senyorito. Manang, hindi kaagad ako. Putulin ang sasabihin nito. Sa Celine na lang ho ang pagtimplahin niyo, Manang. At may ipapalinis din ako sa itaas. Kahit halata sa mukha nitong pagkagulat, kaagad itong napatango. Nang mapasulyap ako sa dalaga, kita kong gulat sa mukha nito. Ngunit agad ding yumuko, lihim ako na pabuntong hininga. Napakamahiyain, lalo tuloy ako nabibigyan ng dahilan upang kilalanin ng husto ang dalaga. Padala na lang sa kwarto ko. Opo. Ilang minuto ang hinintay ko bago makaranig ng 3 katok. Sir, ito na po yung kape nyo. Napanunok ako nang abutin kong tasang nasa kamay nito. Ramdam ko may bulta-bultahing dumaan sa katawan ko na magtamang kamay namin. Sa dami ng babae sa mundo, ito pa lang ang babae nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa akin. Hindi ko may tatanggi na may nararamdaman akong pagkagusto sa dalaga. Ngunit pinipilit kong kontrolin ang sarili ko at lalo na't hindi ko alam kung may nobyo na ba ito. Sa isipin pa lang na may nobyong dalaga, parang bigat sa pakiramdam. Tipong gusto kong magselos sa kung sino mang lalaking yun, kahit na alam kong wala akong karapatan. Kulang na lang suntukin kong sarili sa bata pa talaga ako nagkagusto. Kaya marahil hindi ko makitaan ang paghangat alam nitong masyado na akong matanda para dito. Bumigat ang pakiramdam ko sa isiping yun, naniniwala naman ako sa kasabihan na age doesn't matter. Kamin, at saka niluwangan ng pinto, tumikim ako nang makitang nagtatanong ang mga mata nito. Hindi rin nakaligtas sa akin ang pag-aalinlangan nito, nasa mga mata rin nito ang pagkatakot.
May ipapalinis lang ako. Don't worry, wala akong gagawing masama kung yan ang iniisip mo. Bigla itong napakurap at saka mabilisan na pailing. Pinagahiway din ito ang sabay ang dalawang kamay sa harapan ko. Naku sir, hindi po ako nag-iisip ng ganyan. I'm just kidding. Sabay ngiti rito ng bahagya. Kita kong pagkataranta nito, kaya kaagad kong pinutol ang sasabihin nito. Hindi ko maiwasang magtaka kung bakit labis ang takot na bumabalatay sa magandang mga mata nito. Sandali itong natahimik. Alin po sir ang lilinisin ko? Lihim na gumalaw ang Adam's apple ko nang marinig ko muling malumani at malambing itong tinig. Sa library ko. Ramdam kong pagsunod nito sa likuran ko. Ang totoo wala naman talaga akong ipapalinis. Para-paraan ko lang yun upang makausap ang dalaga. Hindi ako makatulog hanggat hindi ko nalalaman kung may nobyo na ba to o kung taga saan ito. Ilang kayo magkakapatid si Lynn? Panimula ko. Nagsisimula nitong magpunas-punas habang ako naman nagpapanggap na abala sa mga papeles na hawak-hawak ko. Wala naman talaga doon ang atensyon ko kundi sa maaring isagot ng dalaga. Napatitig ako sa likuran nito na mapansin kong para ito natigilan. Hindi ko naman makita ang mukha nito at natatakpan to ng mahabang buhok nito. Ilang segundong naghintay ako bago nito nagawang sumagot. Mag-isa lang po ako sir. Ako naman to natigilan. Nag-iisang anak lang at hindi pa natapos ng pag-aaral. Parang may kung anong awang dumaan sa puso ko para sa dalaga. Bigla ko napanunok at natitigan to ng mapungay. Kahit hindi ko alam kung nakapag-aral ba ito o hindi, sigurado kung hindi to nakapagtapos. Hindi naman yata nito na naisin na maging kasambahay kung nakapagtapos ito. Alam ko naman na sa mahirap na pamilya, maraming anak na hindi nakakapagtapos. Hindi lang ako makapaniwala na nag-iisang anak na lang pala hindi pa napatapos. Maliban na lang kung pinalaki itong mag-isa ng sariling ina. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Lalo tuloy ako nagkaroon ng interes na malaman ang buhay niya. Gusto mo bang makapag-aral ulit? Tanong ko, muli bigla itong napahinto sa ginagawa. Ngunit hindi pa rin talaga ito tumitingin sa direksyon ko. Nang bigla ko napaupo ng tuwid ng dahan-dahan tong lumingon sa gawi ko. Bahagyang napakunot ang noo ko na makita ang lungkot at sakit sa mga mata nito. Ngunit kaagad din yung nawala ng bigla tong ngumiti. Giting hindi umabot sa mga mata nito. Ang totoo po niyan sir, pinapaaral na po ako ng mommy niyo. Sabay ko nito. Really? Hindi ko na itagong kasiglahan sa boses ko. Hindi ko na pala kailangang gumawa ng paraan para mapapayag to't naunahan na pala ako ng sariling ina. Mabagal tong tumango at bahagyang ngumiti na para bang nahihiya. Kasabay ng pagkakatlabi nito, parang may kung anong dumaan sa tiyan ko sa simpleng ngiti nito. Bigla na lang ako napangiti dahil sa naramdamang kilig para dito. Hindi ko akalain na isang dalaging ding ang magpapakilig sa akin. Wala yatang nababanggit ang mami ko Wika ko habang nakangiti pa rin. Nang hindi to umimik, agad din ako nag-isip ng ibang sasabihin. Hanggat maaari gusto kong maging kampante to sa akin. Masaya akong naisipan mong magpatuloy ng pag-aaral si Lynn. Deserve mong makapagtapos ng pag-aaral. Masyado ka pang bata, marami ka pang mararating, wika ko. Ngunit biglang naglahong ngiti sa labi ko na makitang parang maiyak ang dalaga. Bigla na lang binundol sa kaba ang dibdib ko. Bigla ko napatayo sa swivel chair. Napahinto ako sa paghakbang ng umiling ito. Gusto ko sana itong lapitan. Are you okay, Celine? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Wala po, sir. Sabay iling-iling nito. Yumuko itong lalo upang matakpan ang mukha nito, ngunit hindi nakaligtas sa akin ang paglapat ng kamay nito sa pisngi nito. Kumunot ang noo ko. Umiiyak siya. Pero bakit? Nanatili lang ako nakatingin sa dalaga. Naguguluhan ako para bang may dapat akong malaman. Pasensya na po, sir. Masyadong mababaw ang luha ko. Sobrang bait niyo po kasi ni Ma'am Janine sa akin. Sobrang laki ng pasasala. Nanikip ang dibdib ko na marinig ang garalgal nitong boses. Nanatili pa rin itong nakayuko, parang sinasakal ang leg ko habang pinagmamasdan nitong lumuluha. Hindi ko man niya makita ngunit halata naman sa itsura nito habang tinatagong mukha sa akin. Pakiramdam ko tuloy mabigat tong daladala sa buhay. Nang mga oras na yun gusto ko itong yakapin. Iparamdam na nandito lang ako at handa ko itong tulungan sa lahat. Gusto ko itong ikulong sa bisig ko. Iparamdam na wala itong dapat alalahanin. Gusto kong ibsan ang bigat na nararamdaman nito sa nagiging dahilan ng pagluha nito. Kahit na hindi nito sabihin, ramdam ko may tinatago tong kalungkutan sa puso nito. Lalapitan ko na sana to nang bigla itong tumalikod at ipinagpatuloy ang pagpupunas. Munti ko na pong makalimutan ang paglilinis, wika nito. Hindi ako kumibo, para bang gusto ko itong yakapin mula sa likuran nito. Lihim ako nagpakawala ng mabigat na buntong hininga. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sanay. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.